Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, ano ang mandate ng National Commission on Indigenous Peoples? The NCIP shall protect and promote the interest and well-being of the indigenous cultural communities, indigenous peoples with due regard to their beliefs, customs, traditions, and institutions. Sa culmination ng Season of Creation at national launching ng Indigenous Peoples Month 2024 nitong buwan ng Oktubre, iginiit ni Chairman ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Indigenous Peoples na si Bundok Lagawi Bishop Valentin Dumok ang kahalagahan ng pagbibigay ng ancestral domain titles sa mga katutubo upang hindi sila mapanganib na mapaalis sa minanang ninunong lupa at hindi ito maagaw ng mga mining companies at maisalalim sa tinatawag nating land conversion. Ayon sa obispo, importante sa mahigit kumulang 15 milyong katutubo sa Pilipinas ang magkaroon ng Certificate of Ancestral Domain Title upang sila'y maging katuwang sa pangangalaga sa malikas na yaman at matiyak na sila ay makakatanggap ng tamang bahagi ng benepisyo mula sa paggamit ng kanilang mga yaman. Sa CADT, mapapangalagaan ang mga katutubo laban sa mga malalaking kumpanyang nagdudulot ng pang-aabuso at labis na pinsala sa mga pamayanan at lupang ninuno. Ikinalulungkot ng obispo na simulang maibatas at maimplementa ang Indigenous Peoples' Rights Act noong 1997 ay mas mababa pa sa 50% ang natapos ng National Commission on Indigenous Peoples pagdating sa pagbibigay ng opisyal na titulo sa mga lupang ninuno. Ito ang dahilan kaya't maraming katutubong pamayanan ang nanganganib na mawala ang kanilang lupain at papasukin ng mga malalaking korporasyon ng walang kaukulang pahintulot. Maraming tribal communities na tinatawag nating endangered. Bukod dito, kapanalig, bigurin ang National Commission on Indigenous Peoples na may pagtanggol sa korte ang mga IPs sa kanilang kaso laban sa mga land developers at mining companies na gumigipit at sa pilitang nag-aangkin ng kanilang lupang ninuno. Sa social encyclical Laudato Si ni Pope Francis, binigyan diin ang paalala ni St. Francis of Assisi that our common home is like a sister which we share our life and beautiful mother who opened her to embrace us. Praise be to you, O Lord, through our sister Mother Earth, who sustain and govern us, and who produces various fruit with colored flower and herbs. Kapanalig, nakasaad naman sa Genesis 2:7, our bodies are made up of elements. We breathe her air, and we receive life and refreshment from her. Panawagan ng simbahan sa mga mamabatas, lalo na sa National Commission on Indigenous People, na bigyan ng prioridad ang delineation ng ancestral domain ng mga IPs upang magkaroon ng CADT at mailigtas sila sa mga panganib na dulot ng tinatawag na development o artificial development na ang mga mayayaman lamang po ang nakikinabang sa mga lupang ninuno. Kaya kapanalig, nahaharap sa kasalukuyan ang Pilipinas maging ang buong mundo sa climate emergency. Bigyan po natin ng suporta, tulong, boses ang ating mga original Filipinos, indigenous people, mga katutubo. Sila po ang ating environmental protector. Samahan natin silang maging environmental warriors upang mailigtas ang ating nag-iisang tahanan sa pagkawasak ng tinatawag na development kuno. Kaya kapanalig, para saan ang development? Para ito ba sa mga kakaunting mayayaman at korporasyon o para sa kabutihan ng lahat at ng salit-saling lahi? Sumainyo ang katotohanan.
Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.